So, yung atin pong, ang title po ng atin pong message for today is Making the New Year New. So, wala naman nagsasabi na Happy Old Year, di ba? Happy Old Year, walang ganon, di ba? Happy New Year. Okay? Lagi tayong nag-greet ng ganon, Happy New Year. Bakit kapag sinasabi nating Happy New Year, tayo ay masaya? Kasi nga, pag sinabing new, ine-expect po natin na ang darating, itong 2025 ay lahat ay maganda. Tama? Lahat ay masaya. Kaya nga, Happy New Year. And we greet each other with Happy New Year. Wala naman nag-greet sa atin na sana yung year mong ito ay pangit. O sana ang year mong ito ay malungkot. That's why we always say Happy New Year. Kasi nag-greet tayo sa bawat isa ng ganon. Okay, pero ang tanong, paano natin gagawing new ang New Year? Okay? At bukod po sa mga ibang tema ng buhay natin, bukod sa ibang topic na nasabi na po natin, pumunta po tayo sa isang topic na para po sa atin, personally, bilang isang Kristiyano at bilang isang mga tao na naghahanap ng panibagong buhay na nagmumula sa Panginoon. So kanina po, nabasa natin sa responsive reading yung Ephesians chapter 4, verses 22 to 32. Wag po kayo mag-alala, hindi ko ito babasahin ulit, no? Kasi mahaba. Pero gusto ko pong basahin yung verses 22 to 24 na ang sabi niya dito, that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self, which is in the likeness of God, has been created in righteousness and holiness of the truth. So ano po ang pinaka-tema nito pong talata na nabasa natin? Ito po ang tema niya, putting off the old self and putting on the new self. Kasi po sa ibang translation, ang words ay put off and put on. Pero sa NASB, mapapansin po natin sa verse 22, ang sabi niya, lay aside. No? Lay aside, alisin. No? Alisin mo. Lay aside. So it's the same with putting off. No? It's like yung parang damit. Di ba? You put off your dirty clothes and put on your new fresh clothes. Okay, ganun po yung hinahalin tulad dito ni Apostle Paul nung nagsusulat po siya dito sa Ephesians chapter 4. Simple lang po na mensahe, ano? You put on the old self and you put on the new self. Yung kung paano tayo nilikha ng Diyos originally with righteousness according sa Kanya pong image. So you put off the old, you put on the new. Kagaya po ng pagbibihis. At ito po ay ginagawa every day. No? Kaya ko nasabi na parang pagpapalit ng damit kasi ginagawa po natin ito every day. Di ba? Walang effort. Alam natin, hindi na natin pinag-iisipan. Alam mo, na paggising mo ng umaga, kinakailangan magpalit ka ng damit. In and out. Papalitan mo yung damit mo. Even though you are comfortable also with your smelly jacket, you need to put that off kasi kailangan na malabhan, di ba? Kailangan natanggalin mo kahit na paborito mo yung jacket na yun. Everyday, suot mo. Pero kapag bago kang ligo, luma pa din yung susuot mo, hindi bagay, di ba? So, yun po yung principle doon. Put off the old, you put on the new. Ano ba yung old self? Your life without Christ, yung buhay mo nung wala ka pa sa Panginoon. At babalikan po natin yung Ephesians chapter 4, verse 17. Ang sabi niya dito, So this I say and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles do. Ibig sabihin, bakit inahalin tulad ni Apostle Paul yung paglakad ng Gentile na sabi niya, wag na kayong lumakad na kagaya ng mga Gentiles or kagaya ng mga Hentil. Ano ba yung mga katangian nila? Etong katangian nila,
makikita nyo dun sa following verses. Dito sa verse 17. Ang sabi niya dito, 17 to 19, ang sabi niya, in the futility of their minds. Ano ba yung katangian ng mga Gentiles? Their minds are futile. Ibig sabihin, vain. Walang laman. Walang kwenta. Walang halaga. Yun ang pag-iisip po ng mga Gentiles. No? Wala siyang pakinabang. Pangalawa, darkened in their understanding. Alam niyo po, ang isang tao na wala sa Panginoon, paliwanagan mo ng paliwanagan yan, ang kanilang understanding ay darkened. Madilim eh. Kaya kung minsan iniisip mo, bakit ba ang hirap paliwanagan ng taong ito? Ang dali lang naman ng sinabi ko. Hindi ganun kadali. Because their minds were darkened. Darkened by the devil. Kasi di ba, before we were blind. Sabi nung kanta sa Amazing Grace, I was blind, but now I see. We were all spiritually blind. We were darkened sa atin pong paningin. Alam niyo po ba kaya tayo nakakakita? It's because of light. Di ba? Kinakailangan yung light para makakita tayo. Kung wala yung light, hindi tayo makakakita. And then, they were excluded from the life of God because of ignorance. Wala nga silang alam patungkol sa Diyos kung sino ang Diyos. Diba? And their hearts are hardened. Tumigas ang kanilang mga puso. Ito yung katangian ng mga Gentiles. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, do not walk, or you walk no longer just as the Gentiles also walk. Bakit ito isiningit dito? Kasi nga, ang topic dito, or ang audience dito ay Christians, hindi non-Christians. Kasi po pinapagalitan ni Apostle Paul ang mga taga-Ephesus. Bakit? Ano ba ang context? Ang mga Ephesians po kasi ay sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Actually, meron silang goddess, si Diana, okay? Artemis, goddess of beauty, pero actually hindi siya beautiful. Maitim siya na, di ba? Kung i-research nyo, maitim na, ano, but anyway, yun ang Diyos, isa sa mga Diyos nila. At marami silang mga Diyos-Diyosan, di ba? At yung mga na-convert na mga Kristiyano, yung ibang gawain pa rin nila noong pagans pa sila, ginagawa pa nila. And that's why, ang sabi ni Apostle Paul dito sa Ephesians, huwag na kayong mamuhay, kasi ibig sabihin ng walk is yung walk. Walking means yung buhay mo. Huwag na kayong mamuhay kagaya ng mga hentil na ganito ang kanilang mga katangian. Kung hindi, lumakad. Kaya nga nasabi niya sa verse 22 na, put off or lay aside the old self. Alisin mo yung dati mong pamumuhay. Okay? So ano naman yung new self? Yung new self ay yung buhay kay Kristo. Nung nakakilala na tayo sa Panginoon, alam natin na wala yung kadiliman sa atin, nakita natin kung sino ang Panginoong Hesukristo at kung sino siya sa ating buhay. No? Kaya lang ang problema, maraming mga Kristiyano na ipinapatong nila ang kanilang new clothes sa old clothes. Hindi yung po pwede. Subukan mo na meron kang suot na luma at ipapatong mo yung bago sa suot mo. Will it fit? Hindi ito mag-fit. Lalo na kung parehong jacket. Diba? It will not fit. Ibig sabihin, kung ikaw ay bago na nilalang, huwag mong ilalapat. Panloob, bago ka na nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo. Huwag mong ilalapat sa panlabas yung luma mong pagkatao. No? Hindi bagay. No? When you try to put on your new clothes without putting off your old clothes, the new ones will not fit. They won't fit. So you have to put off the old ones before you put on the new ones or the new clothes.
But if you take off the old clothes, then you don't put on the new clothes, anong mangyayari? Eh, di hubad ka naglalakad. Kinakailangan meron kang isusuot kapag tinanggal mo yung luma mong damit. Nakita niyo po yun? It's na, hindi pinag-uusapan yung hindi ko na to gagawin. Meron ka dapat ipapalit. Kaya meron pong illustration dito si Apostle Paul na 5. Doon po sa mga talatang nabasa po natin, doon sa verses 25 hanggang 32. Tignan po natin yung 5 ito. Kasi you just don't stop doing the old thing. Kasi kuminsan ganun tayo eh. Hindi. Kasi ang nangyayari sa New Year's resolution, kaya hindi totoo ang New Year's resolution kasi hindi mo yan magagawa. Magagawa mo yan 1 day siguro or 2 days. After that, wala na. No? Kasi sa New Year's resolution, sasabihin mo, I will stop this. Kunyari, sasabihin ni Bro Mario, hindi na ako kakain ng cake. Kunyari, sinabi niya yun, ano? Eh, lagi niyang nakikita yung cake. Tapos, sinasabi niya lagi, hindi ko nakakainin yung cake na ito. Pero laging nakatingin sa cake. At walang ibang pagkain sa harapan niya kundi yung cake. He will find himself eating the cake. Naniniwala po kayo doon? Pero, kung papalitan ko ang cake na to dahil hindi na ako kakain ng cake, papalitan ko ng fruits. Anong mangyayari? Meron siyang, may kapalit. Yung cake na yon, isasantabi mo, pero may ipapalit ka. Hindi pwede na wala kang ipapalit. No? Kaya nga po ako nung tinanggal ko yung Coke, yung soda. Tatanggalin mo yan, pero anong ipapalit mo? Papalitan mo ng tubig. Kaya ako minsan, gusto kong uminom, ang ginagawa ko na lang, Jay, tubig nga. Kasi kailangan may kapalit. Diba? Anything na tatanggalin mo, kinakailangan palitan mo. You don't, kagaya na sinabi ko, you just don't stop doing the old thing, you start doing something new sa buhay mo. So kung ikaw ay nagpaplano this 2025 na tanggalin, hindi resolution, no? Na sa tulong ng Panginoon, tanggalin mo ang isang bagay, ipag-pray mo din sa Panginoon na tulungan ka na palitan yung lumang bagay na yon ng magandang bagay na ipapasok mo sa iyong sarili. Pagkain man yan, ugali man yan, you have to replace the old one with the new. Otherwise, you leave an empty space in your life and soon it gets filled with the same things na inaalis mo or inalis mo noon. Ganon ang mangyayari. It's like clutter. Kunyari, sa bahay, sabi mo, lilinisin ko to, itong aparador ko na to. Eto, ang ilalagay ko lang dito, ganito. Yung mga ano lang ang lalagay ko dito. Tapos, habang tumatagal ang panahon, yung tinanggal mo, bumalik pa din doon. Hindi niya napansin? Bumalik pa rin doon kasi wala kang inilagay na dapat na mananatili doon ng permanente. Nilagyan mo empty space, no? So you stop the old, like you stop gossiping. You stop gossiping, you start edifying. Diba? Start saying kind words. You just don't stop cruel words or harsh words. You start saying good things. Doon mo palang masasabi na merong pagbabago sa buhay mo. Diba? Okay, so, merong 5 bagay dito. Una, na naisulat dito, sabi niya sa verse 25, therefore, laying aside falsehood. Anong sabi niya? Tanggalin. Or sabi niya, put off lying. Yun ang sinabi sa ibang translation. Lay aside falsehood. Put away lying. Speak the truth. Each one of you with his neighbor. No? Ibig sabihin,
alisin mo na yung pagsisinungaling. You stop lying. Bakit? We believe that liars go to hell. Revelation. Diba? No liars will go to heaven. To the kingdom of God. Nakalagay dun. If that is a way, if that will be your way of life. Kasi hindi yun bahagi ng regenerated or yung na born again na isang Kristiyano. Sometimes, nagkakamali tayo, we lie, but it should not be our way of life. Otherwise, hindi ka saved. Kasi namumuhay ka na komportable dun eh. Namumuhay ka doon sa old na damit mo. John 8:44. Anong sabi niya? Your father, the devil, your father is the devil. Bakit? Because he lies. And he is the father of lies. Okay? So, ano ba yung lying? Ano ba yung, siguro sinasabi mo, hindi naman ako nagsisinungaling. Pero alam niyo, maraming forms ang pagsisinungaling eh. Ano yung mga forms of lying? Kasi mamaya sinasabi mo, sinungaling ang asawa ko, pero ikaw din sinungaling ka. No? Bakit? Ano ba yung mga forms of kasinungalingan? Una, shading the truth. Eto ang truth. Nilalagyan mo ng konting shade para hindi halata. That is shading truth, that's still lying. Di ba? Pinapaganda mo. That's lying. Exaggeration. Ganito lang, nilaki mo. That is lying. Di ba? Nakakita ko ng ahas, tamo, uud lang pala, yung nakuot nakita mo. No? That's exaggeration and that is lying. Tama? Okay? Cheating in your work. Aray ko, kasi kung minsan, 5 hours ka magtatrabaho. 4 hours, tapos ko na. 4 hours, alis na ako. Di ba? Actually, that is lying eh. Cheating in your work. Failure to keep your promise even to God. You are lying sa Panginoon. Panginoon, ganito po ang gagawin ko. No? Hindi mo naman ginawa. Nagsisinungaling ka. Okay? Betrayal of confidence. Huwag mong sasabihin na, oo, huwag hindi ko sasabihin. Kasasabi mo palang, sinabi na. Okay? That is lying because sinabi mo na hindi mo ipagsasabi. That is betrayal of confidence. You said you wouldn't say it, but you did. Okay? Flattering somebody. Pambobola. Alam mo, bagay mo talaga yung damit. Ang ganda-ganda mo naman, bagay mo yung kulay. Sabihin mo. Excuses, marami po tayong ganito. No? Na-late ako, hindi ka naman tinatanong eh. Hindi ako nakapag-church kasi, di ba? Gumagawa ka na actually ng lies sa mind mo. Excuses. Okay? Sige, pwede kang makalusot sa tao, pero hindi ka makakalusot sa Diyos. Alam mo, hindi ako nag-church kasi ganito eh, kasi ganyan. Eh, bahala ka. Nasa iyo yan. Di ba? Buhay mo yan. Hindi ko yan accountability. Accountability mo yan sa Panginoon. Okay? We are all accountable sa Panginoon sa lahat po ng actions natin. We don't have actually to explain ourselves to everyone or to anyone. Hindi ko kailangan sabihin, uy, alam mo, sorry ha, kasi ganitong ginawa. Hayaan na. Alam na ng Panginoon. Nasaan ka na? Malapit na ako. Pero actually, naliligo ka pa lang. That's lying. Diba? Okay. Ano pa? Silence when the truth should be spoken, lalo na kapag nakapiligro. Okay. That is lying. And there is no place for that in our Christian life. Exodus chapter 20, diba? Thou shalt not bear false witness against your neighbor, yung sinabi dito. So, ano ang sabi dito ni Apostle Paul? Ano yung dapat na i-put on? Lying. Ano ang i-put on? Speak the truth. Kaya nga, balance eh. Hindi niya sinabi lang na lay aside falsehood at iniwanan na niya. Ang sinabi niya, lay aside falsehood, speak the truth. Ibig sabihin, may tinanggal ka, may kailangan kang tanggalin, meron kang dapat gawin.
Okay? So, ang sinabi niya dito, lay aside falsehood, speak truth, each one of you with his neighbor. Meron kang ipapalit. You have to exchange lying for speaking the truth. Kaya sana ganito rin po tayo kung gusto natin na ma-improve tayo sa area na ito ng ating buhay. Pangalawa, ang sabi dito sa verse 26, be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Alam niyo sa Tagalog, ang sabi niya, magalit kayo pero huwag kayong magkakasala. So, sinasabi niyo, pwede palang magalit na hindi nagkakasala? Pwede. Alam niyo kung bakit? Meron pong 3 Greek words sa salitang anger sa English. No? Yung una, thumos. Ang ibig sabihin ng thumos, yung, alam mo yung boiling? Alam niyo yung mga tao na nakarinig lang ng konti, yung nasa boiling point agad. Okay, thumos yun, ang sa Greek. Kasi maraming kind of anger. Yun yung biglang umalisa ka. Okay. Yun ang ibig sabihin. To go up in smoke. Yung pangalawang word ay parorgismos. Parorgismos, which means inside fuming resentment that comes out of jealousy and envy. Ibig sabihin, matagal nang nasayo. Yung kanina, biglaan. Okay? Yung thumos, biglaan yun. Itong pangalawang word sa Greek ng anger, yung parorgismos, ibig sabihin, presente na yun sa loob. Nandun na. Nakatanim. Yung kaninang sinabi, kanina na may bitterness pala ako. Yung ibig sabihin, meron pala akong something. Kaya nga, kung minsan, marinig mo lang ang pangalan ng taong yun, nagagalit ka. You know why? Kasi dati nang nandun na hindi mo sineten or hindi mo finorgive. Kaya konting bagay lang, lumalabas yun. No? So, kapag lumabas yun, nagiging pangit ka. Nagiging moody ka. No? Lumalabas eh. Why? Doon mo malalaman na meron pala akong root of bitterness. Nakatanim pala na meron, yung naaalala ko yung meron siyang ginawa sa akin. Naakala ko napatawad ko na pero hindi ko pala napatawad. Yun. Ayaw mo siyang makita, or halimbawa sa usapan, biglang nabanggit yung pangalan niya, nag-iiba yung mood mo. Okay, nakuha niyo yun? Yun ang ibig sabihin nun. At yung ang pangatlong uri ng anger, doon sa Greek translation ay org. O-R-G, org. It has to do with a settled conviction kind of anger. Ganito yon. Meron kang commitment or priorities sa buhay na kapag nasagasaan yon, or kapag merong sumira doon, or merong nag-violate doon, nagagalit ka. Okay? An example is, if you love your family or your son, no? Mahal mo yung anak mo, tapos biglang merong gumawa ng something sa kanya, anong mararamdaman mo bilang isang parent? Andun yung galit, di ba? Why? Kasi anak mo yun eh. You want to protect your son or your daughter. Yun. Okay? Or pag meron kang narinig na something, pinag-uusapan, and pinoprotektahan mo yung kahit na hindi mo family, sabi na nating church, may narinig ka about pinag-uusapan ng rema, or pinag-uusapan yung kaibigan mo, yung best friend mo, nandyan yung galit niya. Ito yung galit which is related to your commitment to a person or to a cause. Okay? An example of this is Jesus' anger when he cleansed the temple. Nagalit siya. Anong ginawa ni Jesus? Hindi lang siya nagalit. Anong ginawa niya? Binaligtad niya. Naguramentado siya actually. Binaligtad niya ang mga tables. Pinagtatapon niya yung mga paninda. Binuksan niya yung mga bahay ng kalapate. Nagalit siya. Sabi ng ibang tao, si Jesus mo nagalit eh. Pero yung galit niya is a holy wrath. Galit siya kasi bina-violate yung temple. Galit siya doon.
Okay? So, yun po yung sinasabi dito. So, you have to exchange, kanina, you have to exchange lying with speaking the truth. Pangalawa naman, you have to exchange yung unrighteous anger or fury for holy wrath. Holy wrath. Yung kapag nagalit ka, yung kasalan, yung galit na yon ay hindi ka nagkasala. Hindi ka nagmura. No? Hindi ka nag-wish. Kunyari, may gumawa ng masama sa'yo. Hindi ka nag-wish ng masama sa kanya. Pinag-pray mo pa siya. Okay? And then, susunod sa verse 28, ang sabi niya, he who steals must steal no longer. Ano yung pangatlo dito? Na dapat na i-put off, natanggalin bilang isang Kristiyano, huwag kang magnanakaw. What is stealing? Ano bang pagnanakaw? Stealing is taking anything that does not belong to you. Uy, pahiram ha. Hiniram mo, wala ka namang pinaghiraman. Nagpaalam po ako sa puno. Pero yung bunga nandun sa loob ng bakod. No? That's stealing. Kung nasa labas, okay. Di ba? Yun ang rule eh. Ayun ang batas, di ba? Pag nasa labas, yung mangga, pwede mong kunin. Pero, pwede rin siguro na nasa loob, inilabas mo. Okay. So, ibig sabihin, premeditated yun, no? Inilabas ko para makuha ko. Okay. So, anything na kinuha mo na hindi sa'yo at sasabihin mo, naligaw sa gamit ko, kung hindi sa'yo, huwag mong kunin. Okay? Because that is considered stealing. Sabi nga nung isang writer, finding something before it is lost. Finders keepers, di ba? Finding something before it's lost. It's stealing. Okay? So, sa Psalms 37 verse 21, may isang uri ng stealing. Ano yon? Non-payment of debt. Pag ikaw hindi ka nagbayad ng utang mo, that is talagang pinagplanuhan mo na hindi mo bayaran, that's stealing. O kaya sinabi mo na hindi ko na babayaran yan, total mayaman naman siya. Hindi yun ang kaso, hindi yun ang problema, yung mayaman siya. Ang hirap sa panahon na yun, nagpautang ka. Tapos, nung maniningil ka, sasabihin, ang dami mo namang pera, maniningil ka. Anong entra nun? Diba? Pera mo. Ang dami mo namang pera, bakit ka naniningil? Abay, karapatan niya yun kasi pera niya yun. At mapalad ka kasi pinahiraman ka niya dahil hindi sa'yo yun. Okay? Kasi yung iba akala, pag pinahiram mo, may karapatan na sila na i-keep yun hanggang sa gusto nila. Hindi nila makita yung word na grace. The person was so gracious to you doon sa time na in-need ka at kinakailangan naman, ibalik mo yun. Kung hindi mo kaya makipag-settle ka, sabihin mo, hulugan kita ng 5 euro monthly ha, kasi yun lang ang kaya ko. At least nagsabi ka. Hindi yung pinagplanuhan mo na hindi nabayaran, that is stealing. Ano pa? Falsifying expense accounts. Okay, bumili ako ng bulaklak ni Sis Aisa, nagbigay siya ng 20, ilalagay ko 25 para makasingil pa ako ng 5 euro. Diba? O kaya ilalagay ko 20, pero sa totoo lang hindi 20 yung binili ko. Okay? Dapat may sukli pa siya. Hindi ko na lang ibibigay yung sukli. Quits na kami. Okay? O kaya, sisingilin mo siya dun sa labis, dun sa pinagbilhan mo. That is stealing. Not paying taxes. That's stealing. You're stealing from the government. Okay? Not paying fair wages. Yan, sabihin sa amo ito. No? Dapat ang sahod ganito. Dapat 12 per ora. Okay? Bakit 8 pa rin hanggang ngayon? Okay, that's stealing. Marami ka nang nanakaw sa akin. And we know that thieves don't inherit the kingdom of God. 1 Corinthians chapter 6.
Isa siya sa mga kasalanan ng old nature na hindi na born again. Yung pagiging magnanakaw. Okay, ang sabi sa verse 28, you put off stealing. Anong ipapalit mo? Anong ipapalit mo? But rather, he must labor. He must work. Kung dati-rati nagnanakaw ka o mahilig kang ng dilihensya, okay? Ang ipapalit mo doon, you stop stealing, you start working. Magtrabaho ka para mabili mo yung gusto mo, hindi nanakawin mo yung cellphone ng iba. O yung alahas ng iba. Or yung pinagpaguran ng iba. No? You stop stealing, you start working. Yun ang sinasabi ng Bible, no? Exchange stealing for what? Ang sabi ng Bible, performing with his own hands what is good. Dapat galing sa mabuti yung trabaho mo, hindi galing sa panlalamang at hindi galing sa panloloko. No? So that, anong reason? Para magtrabaho ka. So that he will have something to share with one who has need. Hindi nga sinabing so that you will amass a lot of money. Hindi nga. So that you have something to share. So you have to exchange stealing for sharing. For sharing. Yun ang sinasabi ng Bible. So yun ang kapalit nun. Okay, ano po ang susunod? Dun sa pangatlo. Kanina, yung una, exchange lying by speaking the truth. Pangalawa, exchange unrighteous fury for holy wrath. Pangatlo, exchange stealing for sharing. Pumunta po tayo sa pang-apat. Pero bago po yun, gusto ko lang pong banggitin yung Exodus chapter 20, verse 9. Anong sabi ng Bible? 6 days thou shall labor and do all work. Okay? O, paalala yan. 6 days ka lang magtatrabaho, hindi 7. Okay? Kasi, kung naaalala ninyo, yung mga Israelita sa wilderness, anong nangyari? Nung nagtago sila ng mana para masapatan yung ikapitong araw, anong nangyari? Inuod. You cannot find manna on the 7th day. 6 days. Thou shall labor and do all work. Bakit you cannot find manna on the 7th day? Yung pinagtrabahuhan mo ng 7th day, hindi mo yun mapapakinabangan. That's biblical. Pakikinabangan niya ng iba. Ng iba. Pagod mo, pero hindi mo mapapakinabangan o masasabing blessing yon dahil mapupunta yon sa iba na pangangailangan. 2 Corinthians chapter 3 verse 10, if any would not work, neither should he eat. Ibig sabihin, pag di daw nagtrabaho, huwag pakainin. Okay? Kung wala kang trabaho, ay menos sa bahay magtrabaho ka. Kaso kain tulog ka, hindi ka nga makapagwalis. Hindi ka makapaghugas ng pinggan. No? Ang sabi ng Bible, biblical, if one would not work, he should not eat. Huwag daw pakainin yung hindi nagtatrabaho. You don't work, you don't eat. 1 Timothy, nakalagay din doon, if a man does not provide for his household, sabi niya, he is worse than an infidel. Kapag ang isang tao, lalo na ang ama, hindi nagpo-provide, ibig sabihin, hindi naglalaboro para masapatan yung pangangailangan ng kanyang pamilya, sabi niya, higit pa siya sa infidel, higit pa siya sa hindi mananampalataya. Kaya, inuutusan tayo ng Diyos na magtrabaho. Exchange yung stealing ng working. Pang-apat, makikita po natin yung pang-apat. Ang sabi niya sa verse 29, let no unwholesome word proceed from your mouth. Wala daw dapat lalabas sa ating bibig na corrupt communication. Sa ibang translation kasi is no corrupt communication. Yung unwholesome word. Yung hindi magandang salita na lumalabas sa ating
bibig. Ang translation nito sa Greek ay sapros. Ang word na sapros means rotten. Alam niyo po yung nabubulok na prutas? Nabubulok na gulay? Yung amoy nun, di ba, mabaho? Okay, yun po yung word na ginamit dito po sa translation sa Greek. Walang dapat na nabubulok na prutas ang amoy, okay? Or gulay, useless, diseased, like a rotten fruit or vegetable that should come out of your mouth. Yun pong sinasabi. Ano po ba yung mga yon? Anything that smells, anything that's offensive. Makapagsalita ka lang kahit nakakasakit, di ba? Anything that is offensive. Ano yung mga yon? Off-color jokes. Di ba? Profanity. Dirty stories. Di ba? Ang hihilig ng mga tao na hindi Kristiyano. Di ba? Yung mga green jokes, yung mga malalaswa, na mga kwento, okay? Crude things. Okay? Ang isang mananampalataya, kinakailangan, ang sabi ng Bible, tanggalin yung unwholesome talk na yon, palitan. Ano nga yun ang ipapalit? Ang sabi ng Bible, sabi niya, but only such a word that is good for edification, according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. So, ang ibig sabihin, sabi nga sa Colossians 3:8, put off filthy communication out of your mouth. Kasi nga, sabi sa Matthew, di ba? Out of the abundance of your heart, out of the mouth, out of the abundance of your heart, the mouth speaketh. Kung ano talaga yung nandun sa puso mo, lumalabas yan. Kaya kung minsan yung mga birong yan, totoo yan. Galing sa heart yan, lumalabas. Diba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay, so anong ipapalit natin sa mga to? Something that will edify. Ano ibig sabihin ng edify? Ang ibig sabihin ng edify, galing yung edificio. Diba? Something that will build you up, not pull you down. Okay? Kaya kapag sinabing edification, pag sinabing words that edify, something that will strengthen you, something that will encourage you, magbibigay sa'yo ng lakas ng loob, okay? Magbibuild sa'yo or mag-strengthen sa'yo spiritually, emotionally, yun yung words of edification. Something that is necessary, yung kailangan ng tao sa panahon na yun. Di ba, hindi nyo napapansin kung minsan meron kang kausap, tas biglang meron kang nasabi na maaaring hindi mo naman sinasadya or nasabi na magandang word. And then that person, na ano niya yun? Yung parang nag-speak ang Lord sa kanya or na-edify siya or maaaring nung nagkita kayo, malungkot siya. Nung narinig niya yung word na yun, nag-cheer up siya, lumakas yung loob niya. Ibig sabihin, you have said a good word. Nakapagsabi ka ng isang mabuting salita na nagbigay sa kanya ng kalakasan. So, yun po. At panglima, ang sabi dito, sa verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Ang dami nun. Ang dami nun. No? Nag-uumpisa yan kasi, bakit? Sa bitterness. Alam nyo, pag bitter ka, kapag ang isang tao, mahilig siyang magmarites tungkol sa isang tao, may tinatagong bitterness yun sa loob. Bitterness because of envy, jealousy. Nanggagaling yun dun eh. Bitterness, magiging wrath, and anger, and clamor. Ano yung clamor? Pag nagsisigawan na. No? Clamor, slander, paninirang puri, no? Wala ka nang maririnig na mabuting bagay tungkol sa taong yon kasi slander, kasi nandun na yung galit mo sa kanya, nandun na yung pukot mo sa kanya. Kaya nakakapagsabi ka na ng masasamang salita tungkol sa kanya. Kaya kamag-anak mo pa yan.
Kaya malapit sa'yo yan. Nakakapagsabi ka na why? Kasi merong root of bitterness na hindi na-uproot sa puso mo na kinakailangan mong ma-uproot. Ang sabi sa verse 32, anong ipapalit mo? Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other just as God in Christ has forgiven you. So ito po yung ipapalit po natin, no? Isipin mo kung paano ka pinatawad ng Diyos sa lahat ng kasalanan na nagawa mo sa buhay mo. Buong pagkatao mo kung paano ka minahal ng Diyos. Yun ang sinasabi po ng verse 32. Nang sabi niya, be kind to one another. Bakit? Ganyan ka din nun. Nagawa mo din yan sa iba. No? Be kind to one another. Dapat maging malambot ang puso mo. Forgiving each other. Just as God in Christ also has forgiven you. So you have to exchange. Palitan. You put off those attitudes or actions or words dun sa verse 31 at palitan ng mga bagay dun sa verse 32. Those who have been forgiven so much by God should freely forgive. Kasi kung alam mo yung depth ng kasalanan mo at kung paano ka pinatawad ng Diyos, mauunawaan mo yung mga tao na ganun din yung kanilang kasalanan. Ganun ka din eh. Maaaring meron siyang ugali na hindi mo gusto. Subalit, imaginein mo yung sarili mo nung wala ka pa sa Panginoon. At kahit na nasa Panginoon ka na, ay dumadalaw-dalaw pa rin yung dati mong pagkatao. Kinakailangan na maunawaan po natin yan. So, yun po yung mga 5 areas or illustration ni Apostle Paul dito po sa Ephesians chapter 4. At ang pinakasummary lang po nito ay itong 2025, hindi tayo naniniwala sa New Year's resolution, but we believe in the grace of God that He will strengthen us. Amen. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Diba? Siya nagbibigay ng kalakasan sa atin. Lord, tulungan mo kami na matanggal namin ang mga bagay na ito at mapalitan namin ang mga bagay na ito. Huwag mong hahayaan na wala kang ipapalit sa mga bagay na tatanggalin mo sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa unconditional love, salamat po sa pagpapatawad niyo po sa amin, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Tulungan niyo po kami, Lord, na lumakad ayon po sa aming bagong pagkatao, ayon po sa bagong pagkatao na ibinigay niyo po sa amin. Tulungan niyo rin po kami, Lord, na lumakad at tulungan niyo po kami na mapalitan po namin ang mga masasamang bagay. Hindi ka nais-nais na mga bagay sa buhay namin, mapalitan po namin ito ng mga bagay na mabubuti na ayon po sa inyo pong kalooban. Salamat po sa oras na ito at itinatalaga po namin sa inyo muli ang pagtatapos ng taong ito at ang pagsisimula na naman po ng panibagong taon na nawa, Panginoon, bagamat hindi po namin alam kung anong mangyayari sa susunod na taon, alam po namin na hawak niyo po ang aming buhay. You know all the plans that you have for us, Lord. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and a future. And thank you, Lord, that whatever happens, we know that all things work together for good to those who love God and are called according to your purpose. Thank you, Lord. At binibigay po namin ang buong araw na ito sa inyo sa pangalan ni Jesus.